Ate Rhea, nandito na naman po yung kabit ng papa niyo. Hinaan mo lang ang boses mo, Nemo. Baka marinig ka ng bruha. Nandyan ba si Kapitan? Aba, tingnan mo nga naman kung sinong nandito. Kung ganon, ikaw pala ang kabit ng papa ko. Ikaw pala si Lorna. Nagkita rin tayo sa wakas. Si Kapitan nandyan ba? Ang kapal rin talaga ng apog mo, no? Hindi ka rin nahiya at talagang harap-harapan kang pumunta rito sa bahay namin? Proud ka ba, ha? Nakabit ka? Hinayupak ka? O ano? Bakit ganyan ka makatingin, ha? Akala mo ba matatakot ako kagaya ng iba? Kilalanin mo kung sino ang binabangga mo. Ma'am Rhea! Huwag mo akong alalahanin, Manang Pasing. Hindi ako natatakot sa isang higad. Babalik na lang ako kapag nandito na si Kapitan. Anong babalik? Hindi ka na babalik. Ate Rhea! Aray! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang buhok ko! Ma'am Rhea! Tama na po! Masasaktan ka talaga. Huwag mo akong pigilan, Manang Pasing. Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng higad na to. Hindi na niya napigil ang sarili. Mabilis niyang sinunggaban ang buhok ni Lorna at maras itong hinila. Kakauwi pa lamang ni Rhea mula sa Maynila. Pero gulo kagad ang sumalubong sa kanya. Si Lorna, ang kabit ng kapitan ng barangay na siya ring ama ni Rhea. Dati ginagalang ang kapitana. Pero mula nang pumasok si Lorna sa kanilang buhay, unti-unti itong nawala ng dangal sa mata ng mga tao. Ano? Ha? Hindi ka man lang ba gagante? Gumanti ka! Pwede ba bitiwan mo ako? Wala akong panahon sa mga tantrums mo. Ate Rhea! Ma'am Rhea, ayos lang po ba kayo? Hayop talaga yung Lorna na yan. Ang lakas ng loob niyang itulak ako. Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Ma'am Rhea, hayaan niyo na po. Kakaiba po talagang babaeng yun, ate. Hindi ka nga po pinatulan. Pero ang lakas naman po ng pagkakatulak niya sa'yo. Sa susunod, huwag niyo nang hayaang makapasok ang bruha na yon. Ma'am Rhea, ako lang po ba o? Hindi ko maipaliwanag pero iba talaga ang kutob ko sa babaeng yun. Parang hindi siya normal. Hindi naman po talaga siya normal, Lola. Abnormal siya. Patulan ba naman ang lalaki may pamilya na? At higit sa lahat, kapitan pa ng barangay natin. Hindi eh. Hindi lang basta abnormal. Demonyo. Demonyo yun, ma'am. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit siya kinatatakutan ng mga tao. Ang dilim ng aura niya. Kasing dilim po ng budhi niya. Kinakatakutan? Opo. Mabilis na natigilan si Rhea nang muling bumukas ang pinto. At lumabas ang ama niyang si Kapitana. Tulala ito at parang wala sa sarili. Wala pa man siyang ilang araw mula nang umuwi galing sa Maynila at ito na naman ang parehong tanawin. Sasalubungin niya sana ang ama pero tulala lang itong nilampasan siya. Tulala na naman po ang kapitan, Ate Rhea. Parati na ba talagang tulala si Papa? Oo, ate. Kaunti na nga lang po eh. Papaniwalaan ko ng mga bali-balita tungkol sa kanya. Ano namang bali-balita yon, honey mo? Hindi niyo pa po ba narinig, Lola? Na nasa ilalim na raw po ng kapangyarihan ni Lorna si Kapitan. Natatakot na nga po mga tao eh. At gusto nang pababain si Kapitan sa pwesto. Nemo. Bakit po, Ate Rhea? Taga saan ba yung Lorna na yan? Ngayon ko lang siya nakita dito sa barangay natin eh. Dayuhan ba yun? Hindi ko po alam, ate. Ang alam ko po, ma'am, galing po ng Maynila yang si Lorna. Galing Maynila? At ano namang ginagawa niya rito sa atin? Ang sabi may lola raw siyang nakatira dito sa barangay natin. May sakit daw yung lola kaya umuwi siya para alagaan. Buhay pa po ba ang lola nun? Kasi ang dami niyang time eh. Nagawa niya pang alagaan ng asawa ng iba. Kilala niyo po ba yung matandang nakatira malapit sa gubat? Yung matanda pong kinakatakutan at nababalitang aswang daw.
Oo, yun nga. Aswang? Kaya naman pala malakas ang loob ng babaeng yun. Dahil bukod sa hawak niya sa leeg ang tatay ko, aswang din pala ang lola niya. Pwes, ibahin niya ako dahil hindi ako natatakot sa gaya nila. Mag-ingat pa rin po kayo, ma'am. Alam niyo po ba dati, may nakaaway yung lola niya. Hindi man lang po inabutan ng umaga. Namatay sa hindi matukoy na sakit. Pero sa tingin ko binulungan lang yun. Binulungan? Ano pong binulungan? Yung binulungan, ate. Sa Bisaya, ang tawag doon, kinayhupan o hinipan. Parang sumpang ibinulong lang sa hangin at sino mang binulungan ay misteryosong namamatay. Ano yun? Parang may powers? Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Itim na mahika po. Ang mga huklubang aswang ay may kapangyarihang bumulong sa hangin. Parang usog, ma'am. Pero kapag aswang ang umusog sa'yo, mas malala, mas nakamamatay. Pero di ba lola, ang usog hindi naman sinasadya? Oo, Nimo. Pero iba ang bulong ng isang huklubang aswang. May galit. Mas makapangyarihan. Kaya nga sabi sa akin ng lolo ko noon iwasan ang pakikipag-away sa kahit na sino. Dahil hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin. Totoo ba talaga ang ganun? Ay, Nemo, pwede bang pahingi ako ng tubig? Parang nanuyo ang lalamunan ko. Sige po ate, sandali lang po. Totoo yun, ma'am. Sa tingin ko nga po yung sakit ni Ma'am Clara, kagagawan yun ng isang aswang. Posibleng si Lorna o ang lola niya. O ito na po ate. Salamat. Paano mo naman nasabi yan, Manang Pasing? Kasi yun lang po ang nakaaway niya bago siya nagkasakit. Saka ate, ilang beses na pong inilipat sa mga doktor yung si Ma'am Clara, pero kahit sila, hindi matukoy kung ano ba talagang sakit ng mama niyo. Kaya nga po, mag-iingat kayo kay Lorna. Baka kayo naman po ang balikan niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang dapat na matakot sa akin. Ay teka nga, bakit ang dami niyong alam tungkol sa mga aswang-aswang? Anak po kasi ng albularyo si Lola, Ate Ria. Anak po kayo ng albularyo? Oo, meron din akong konting kaalaman sa panggagamot. Pero hindi ko na po ginagawa yun ngayon Bakit naman po? Mahabang kwento po, ma'am. Saglit silang natigilan at nagkatinginan nang biglang may kumatok sa pinto. Malakas at marahas ang pagkakatok nito. Alanganing tumayo si Ria sa kabinuksan ng pinto. Unang bumungad sa kanya ang mukha ni Mang Berto na hinihingal pa. Nariyan ba si Kapitan? Oho, nasa taas po. Ano po bang kailangan niyo kay Papa? Ikaw pala, Mang Berto. Ano tumahangos ka? Magkakilala po kayo? Opo, ma'am. Pasok po kayo. Maupo po muna kayo. Manang Pasing, pwede niyo po ba siyang ikuha ng tubig? Sige po, ma'am. Kilalang albularyo po si Mang Berto dito sa bayan natin. Kaibigan din po siya ni Manang Pasing. Kababata ko tong si Ma'am Berto. Ang lolo ko rin ang mismo nagsanay sa kanya para maging magaling na albularyo. Oh, etong tubig. Uminom ka muna. Ganun po ba? Kung ganun, ano po palang ginagawa niyo rito, Mang Berto? Ito na nga, nagkakagulo na kasi mga taong bayan. May bago na namang bangkay na natagpuan sa bakanting lote malapit sa parke. Po? Bagong bangkay? Pang-apat na beses na yan Pang-apat? Wala pa po bang nakapagsabi sa'yo, ate? Mga ilang linggo lang po bago kayo dumating galing Maynila na magsimulang may matagpo ang mga bangkay. Kaya nga nababahala na ang mga tao at marami na ang galit kay Kapitan dahil parang wala naman daw itong ginagawa. Busy lang sa kabit niya. Napapikit na lamang sa inis si Rhea sa narinig. Simula nang bumalik siya galing Maynila nung nakaraang linggo, sunod-sunod na problema na ang bumungad sa kanya.
Buong akala niya yung kabit lamang ng tatay niya ang problema at ang sakit ng mama niyang hindi matukoy ng kahit na sinong doktor. Pero mas malala pa pala. Kung ganon, may serial killer na palang gumagala sa lugar natin at wala man lang ginawa ang papa ko. Sa tingin ko po, hindi ordinaryong tao may kagagawan nun. Anong ibig mong sabihin, Nemo? Nung una pong may matagbo ang bangkay, nandoon po ako. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Wak-wak yun tiyan at wala nang laman loob eh. Kung tama ang hinala ko, aswang na may kagagawan nito. Pero wala akong magawa. Ayaw akong payagan ni Kapitan na umaksyon. Kahit ang mga pulis, hindi naniwala sa akin. Kaya ka ba nandito para kausapin si Kapitan? Ganun na nga. Gusto ko sanang kumbinsin siya makipagtulungan sa akin dahil hindi ko kakayaning mag-isa. Malakas yun at sigurado kung hindi nag-iisa ang aswang na yun. Bakit naman ayaw pumayag ni Papa? Ay, hayaan niyo ho, kakausapin ko siya. Sa tingin ko si Lorna ang dahilan kung bakit ayaw pumayag ni Kapitan. Ano pong ibig niyong sabihin? Narinig po kasi naming nag-uusap si Lorna at si Kapitan nung isang araw bago pa kayo umuwi. Pinag-uusapan po nilang tungkol sa sunod-sunod na pagpatay. At narinig pa po naming sinabi ni Lorna na mabangis na hayop lang daw ang may kagagawan noon. Dahil malapit daw tayo sa gubat kaya DINR na ang kumikilos tungkol doon. DNR po, Lola. DINR, DENR, pareho lang yan. Ilang buwan lang akong nawala. Ang dami na agad nangyari. Malabong hayop ang may gawa nun. Dahil kung hayop yun, bakit tanging laman loob lamang ng mga bangkay ang nawawala? Isa pa, may kakaiba talaga sa ihip ng hangin. Masangsang, hindi ordinaryong sangsang lang. Sino sa tingin mo, Mamberto? Saglit silang binalot ng katahimikan. Lahat ay nag-aabang sa sagot ni Mang Berto nang bigla silang makaamoy ng kung anong mapanghi. Napatikhim si Ria at palihim na napatakip ng ilong. Ako lang po ba? O parang ang panghe? Naamoy niyo rin po pala, ate. Ang dala mong langis, Mamberto. Kaya pala may amoy na mapanghi. Ano yun? Bakit kumukulo? Langis po yun, ate. Kumukulo pag may aswang sa malapit. Langis? Kusang kumukulo pag may aswang? Opo, ate. Bigla silang naalerto dahil sa kakaibang amoy na sumingaw sa paligid. Noong una akala ni Ria si Mang Bertong naamoy niyang mapanghi. Pero lalo siyang namangha na mapansing kumukulo ang langis na nakasabit sa tagiliran nito. At ang katotohanan ng posibleng may aswang sa malapit. Sa taas ng gagaling ang amoy. Sa taas? Si Ma'am Clara at si Kapitan lang po ang naroon. Huwag niyo naman po akong takutin. Hindi ako pwedeng magkamali. Nasa taas nga ang buwisit na aswang. Mabilis na umakyat sa second floor si Mang Berto. Mabilis din naman siyang sinundan ni Ria, Nemo at Manang Pasing. Hawak-hawak pa rin ni Mang Berto ang maliit na bote ng langis. At habang papalapit sila sa kwartong kinaroroonan ni Clara, hindi na lang ito basta kumukulo. Umaapaw na rin ito hanggang sa tuloy na itong sumabog at nabasag. Nabasag? Ano po ba ang nangyayari? Nangyayari lang yan kapag sobrang lapit at sobrang makapangyarihan ng isang aswang. Bakit hindi pa po tayo pumasok at hulihin siya? Shh! Isang kulagwit. Sinasabi ko na nga ba? Ha? Kulag? Ano? Isa yun sa pinakadelikado at bihirang uri ng aswang, ma'am. Halos walang nakakakita sa tunay nitong anyo. Pero ayon sa mga kwento, isa raw itong matandang kuba. Ubod ng pangit ang itsura. Umusog muna kayo. Bigla siyang may nilabas mula sa bulsa. Isang maliit na bote na may lamang tila pulbos. Madilim na kayong manggi ang kulay ng bote. Kaya halos hindi ito maaninag ni Ria.
Nang mabilis na binuksan ni Mang Berto ang pinto at isinaboy ito, doon niya lamang napagtanto na asin pala ang laman nito. Ano yun? Nakita mo rin ba, Ate Ria? Oo, parang may aninong mabilis na dumaan. Ano po bang nangyayari? Saan niyo nakita ang anino? Doon po, papunta sa may balkonahe. Lintik! Natakasan tayo! Pero anong ginagawa ng isang kulagwit na aswang dito sa loob ng kwarto ni Ma'am Clara? Agad silang lumapit sa may balkonahe. Pero tanging malamig na hangin na lamang ang bumungad sa kanila. Si Rhea hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Parang kanina lang, puro kwento lamang ito sa kanya. Pero ngayon, sa mismong kwarto ng ina niya, may aninong hindi may paliwanag. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at nilapitan ng ina na parang walang kamalay-malay sa lahat ng nangyari. Ang himbing po ng tulog ni Ma'am Clara. Mukha siyang payapa, pero ramdam mong may daladala siya. Si Ma'am Clara na ba yan? Ang laki ng ipinayat niya. Kaya pala hindi ko na siya nakikitang lumalabas. Sabi po ng doktor, dahil daw sa stress kaya siya nagkaganyan. Sa tingin ko, hindi lang yan dahil sa stress. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kung totoo mang may bumibisita sa kanya, isang kulagwit, malamang may kinalaman ng aswang na yun sa kalagayan ni Ma'am Clara. Ayos lang ba kung tignan ko ang mama mo? Sige na po, ate. Alam pong hindi kayo naniniwala sa mga aswang-aswang, pero wala namang mawawala kung papatingnan niyo po kay Ma'am Berto si Ma'am Clara. Ayos lang po ba? Ay, oo naman. Sige po. Tumabi sandali si Rhea upang makalapit si Mang Berto sa kanyang ina. Pinanood niya kung paano nito pulsuhan si Clara. May binulong itong kung ano sa kanilaway ng daliri at gumuhit ng krus sa noo ng kanyang ina. Diyos ko, matagal na palang may tanda ng aswang ang katawan nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mang Berto? May nakaaway ba ang mama mo bago siya magkasakit? Si Lorna, siya ang huling nakaalitan ni Ma'am Clara bago ito nagkasakit. Si Lorna? Yung kabit ni Kapitan? Siya nga po, Mang Berto. Kung ganon, aswang ang babaeng yun? Bakit po, Mang Berto? May problema po ba? Imposibleng aswang ang babaeng yun. Kilala ko mga magulang ni Lorna, hindi sila mga aswang. Magulang? Akala ko po ba lola lang ang meron siya rito? Yun ang kwento sa akin ni Manang Pasing. Sinong lola? Yun pong nakatira malapit sa gubat. Mas lalong naguluhan si Rhea sa mga nangyayari nang bigla na lamang parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Berto. Saglit itong natigilan at napatulala. Ayos lang po ba kayo, Mang Berto? Ay, kailangan ko na palang umalis. Sige na, maiwan ko muna kayo. Sa susunod ko na lang kakausapin si Kapitan. Mauna na ako. Ihahatid na kita. Hindi na, kaya ko na. Teka, sandali lang po. Anong problema nun? Naguguluhan ako. Hindi ko rin po alam, ate. Manang Pasing? May gagawin pa po pala ako, Ma'am Rhea. Babalik na po ako sa kusina. Nemo, tara na. Teka lang po. Ano bang problema nila? Sino ba kasi ang Lorna na yan? Masama ang kutob ko. Sigurado akong may hindi sila sinasabi sa akin. Ay, lintik talaga. Kinagabihan na, hindi nakatulog si Rhea. Binabagabag siya ng ideya na may alam si Mang Berto at Manang Pasing, pero ayaw lamang nitong sabihin. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang nagising. Balak niyang puntahan ang bahay ni Lorna at magmasid. Ate, ang aga niyo naman po yatang nagising. Nemo, nandyan ba ang lola mo? Umalis po, ate. Maaga pong namalengke si Lola. Naubusan na po kasi ng stocks. Ano po ba yun? Ganun ba? Pwede mo ba akong samahan dun sa sinasabi ninyo kung saan nakatira yung lola ni Lorna? Oh? Shh! Huwag kang maingay. Sige na.
Alam ko kasing may hindi sinasabi sa akin si Mamberto at Manang Pasing. Kaya aalamin ko na lang kung ano yun. Pero ate, sobrang delikado po ng gagawin ninyo. Baka mapahamak po tayo. Kahit nga po ang ibang tao hindi nagpupunta dun dahil natatakot sila eh. Sige naman na. Ngayon lang. Saka wala naman tayong gagawin, promise. Di ba? Gusto mo magkaroon ng sariling bike? Ibibili kita. Samahan mo lang ako. Magagalit po si Lola kapag nalaman niya to. Eh di, wag mong sabihin. Sige na nga. Basta mountain bike ah. Ang mahal naman. Sige na po. Okay, fine. Mountain bike. Anong mountain bike? Ikaw, Nemo, ha? Wala po. Ay, nandiyan na po pala kayo, Manang Pasing. Ay, gusto ko lang po kasi sanang regaluhan si Nemo sa birthday niya. Kaya tinatanong ko siya kung anong gusto niya. Opo, La. Pero katatapos lang po ng birthday ni Nemo. Ha? Hindi ko po kasi siya nabigyan ng regalo, kaya gusto kong bumawi. Ganun po ba? Opo, di ba, Nemo? Opo, La. Sige. Nemo, tulungan mo nga ako dito sa mga pinamili ko. Mamayang hapon na lang, Nemo. Nemo! Opo. Kagaya ng napag-usapan nila, kinahaponan ay mabilis silang nagtungo sa bahay malapit sa gubat, kung saan nakatira ang lola ni Lorna. Sigurado ka bang dito ang daan? Opo, ate. Sigurado ako. Malapit na tayo. Pero kanina pa tayo paikot-ikot. Hindi kaya naliligaw na tayo? Hindi naman po siguro. Basta malapit na po tayo. Dito lang yung bande. Ayun! Ayun po yung bahay ng matanda. Grabe. Ang layo pala talaga ng bahay niya. Ano na pong gagawin natin, ate? Ha? Mag-observe lang tayo. Pambira ka naman, ate. Wala naman po pala tayong gagawin dito eh. Di ba sabi ko nga sa'yo, wala tayong gagawin? Shh! Ate, si Kapitan at si Lorna. Anong ginagawa nila dito? Hayop talaga. Kumalma ka lang, ate. Dito po tayo. Baka makita po tayo nila. Paano akong kakalma kung harap-harapan nilang pinagtatak sila ng mama ko? Ate, baka marinig tayo. Alalahanin mo, ate, nasa pugad tayo ng kalaban. Mas okay na pong mag-ingat. Naikuyom na lamang ni Ria ang kamay niya nang makita niyang magkalapit sina Lorna at Kapitan sa isa't isa. Pero sa kabila nun, napansin niyang may kakaiba sa tatay niya. Para bang nagpapatianod lamang ang kanyang ama sa kahit anong gawin ni Lorna. Pansin niyang parang wala sa sarili ang ama. Tara na po, ate. Sandali lang, Nemo. Bakit po, ate? Hindi mo ba napansin? Parang may kakaiba kay Papa. Para bang... Kontrolado siya. Oo. Matagal ko na pong napansin yan kay Kapitan. Hindi naman po siya ganyan dati pero posible po kaya yun? Hindi ko po kasi alam eh. Sinubukan ko namang tanungin noon si Lola pero sabi niya huwag na daw kaming makialam. Bakit naman daw? Hindi ko po alam, ate. Siguro natatakot lang si Lola na matanggal sa trabaho. Kasi po, may isang beses na kinausap niya si Kapitan pero nagalit lang po sa kanya. Ano ba kasi talagang meron sa'yo, Lorna? Naamoy niyo na po yatang nandito tayo. Tara na, ate. Pumasok ka na muna sa loob, ha? Han? Susunod ako. Tara na, ate, bilis! Kayo pala. Parang binuhusan ng malabig na tubig si Ria nang bigla na lamang sumulpot sa harapan nila si Lorna. Nakalukip-kip ito habang may kakaibang ngiti sa labi. Inis na napairap si Ria, saka parang walang nangyari. Umayos ng tayo at nagpagpaga. Kami nga. Bakit? May problema ka? Susunduin ko ang papa ko. Bawal ba? Pagmamay-ari mo na ba siya? Ha? Ate Ria, aalis na po kami. Hindi, Nemo.
Hindi tayo aalis hanggat hindi natin kasama si Papa. Siya ang kapitan ng barangay. Kailangan ng taong bayan ng Papa ko, Lorna. Kaya kung may makatid dyan sa katawan mo, pakamot mo na lang sa iba. Ate Ria, huwag niyo po siyang galitin. Baka po may gawin siya sa ating masama. Hindi mo kailangan magsalita ng masakit. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na lang sa kanya. Huwag mo akong talikuran! Ano ba? Nemo! Ate, huwag na po. Wisit! May araw rin sa akin yung Lorna na yan. Ibubunyag ko sa lahat ang lihim niya. Tara na, Nemo! Sa inis, dali-daling umalis sina Nemo at Ria mula sa lugar na yon. Pero bago sila umuwi, dumaan muna sila sa bahay ni Mang Berto na malapit lang din sa bahay ni Ria. Mang Berto? Mang Berto! Ate, parang wala na pong tao. Mang Berto! Alam kong nandyan ka! Oo, Ria. Napadalaw ka. Anong kailangan mo? Sabi mo kilala mo ang mga magulang ni Lorna? At nung nabanggit kong tungkol sa lola niya, bigla ka na lang nagpaalam na uuwi. Alam kong may alam ka, Mang Berto. Ano ang alam mo? Huwag tayong mag-usap dito. Pumasok kayo. Pagkapasok ni Ria at Nemo sa bahay ni Mang Berto, agad na bumungad sa kanilang iba't ibang dahon at kagamitan sa panggagamot at panlaban sa mga masasamang nilalang at elemento. Amoy na amoy rin ang pinaghalong insenso at kamangyan sa buong bahay. Hindi may pagkakaila na isang albularyo ang nakatira doon. Kayo lang po bang mag-isa dito? Oo, ako lang mag-isang nakatira rito. Nasa ibang bansa na ang mga anak ko at may kanya-kanya ng pamilya. Minsan sa isang taon bumibisita sila. O, maupo kayo. Banal na asin po ba yan? Oo, ito nga yun, Nemo. Para saan naman po yan? Bakit kayo naglalagay ng asin sa paligid? Ang alam ko, pamprotekta yan, di ba po? Para saan naman po? Sa mga masasamang nilalang na nakikinig sa paligid. Po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ayan, tapos na. Ang bilog na asin na yan ang magsisilbing pananggalang natin. Naguguluhan po ako. Ang asin na yan ay gawa pa sa pinaghalong tubig dagat at holy water. Mabisa yan bilang pananggalang. Ang dahilan kung bakit ako umalis na lang bigla kahapon ay dahil nararamdaman ko ang kapangyarihan ng kulagwit. Pero ang sabi ninyo, nakatakas siya? Masyadong malakas ang kulagwit na yun. Kung tutuusin pa nga, pinagpapasalamat ko pa na umalis agad siya dahil kung hindi ko kakayanin ang gaya niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang kulagwit ay isa sa mga pinakamatagal na aswang at pinakamakapangyarihan din. May kakayahan silang mag-iwan ng bakas sa isang tao o lugar. At sa bahay ninyo, ito'y lubhang malakas. Bakas? Anong klaseng bakas po? Hindi ito basta marka. Parang lagda ng kadiliman. Kapag iniwan ng kulagwit ang anino niya sa isang bahay, nananatili doon ang amoy, ang bigat, ang malas. At kung hindi agad malinis, pwedeng maging daanan yun. Daanan po? Parang portal? Oh, isang pintuan kung saan makababalik siya o ang iba pang nilalang na kagaya niya. Pero bakit naman sa dinami ng lugar? Bakit sa bahay pa? At sabi niyo po, may iniwan din siyang bakas kay Mama? Oo, dahil sa mama mo. Saglit na natigilan si Ria. Parang may bumarang kung ano sa lalamunan niya. Ang amoy ng insenso at kamangyan ay tila naging mabigat sa dibdib. Ano pong ibig ninyong sabihin dahil sa mama ko? Noong una, akala ko isang simpleng bulong lang yun. Bulong ng galit sa mama mo, pero mali pala ako. Dahil ang katawan ng mama mo ang gustong kunin ng kulagwit. Ano po? Si Ma'am Clara? Bakit naman sa dami-dami ng pwede? Si Ma'am Clara pa. Dahil si Clara ay may angking liwanag. Liwanag?
Ha? May mga taong likas ang lakas ng loob, linis ng intensyon, at tibay ng loob sila ang pinakamahirap pasukin ng dilim. Pero kapag nakuha mo, sila rin ang pinakamabisang daanan. Parang antena po. Eksakto! Kapag nagtagumpay ang kulagwit na mapasok ang katawan ng mama mo, hindi lang siya basta masasaktan. Magiging kasangkapan siya para pasukin ang buong baryo. Bawat halakhak, bawat haplos ng kamay niya, magiging pintuan para sa iba pang tulad niya. Pero ang mama ko, hindi siya relihiyosa. Hindi rin siya albularyo. Simpleng babae lang siya. At yan ang dahilan. Minsan, ang kulagwit ay hindi naghahanap ng malakas. Naghahanap siya ng inosente, ng hindi maghinala. Para kapag dumating na ang oras, hindi na siya lalaban. Sandali. Teka lang. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, ano ang kinalaman dito ni Lorna? Siya ba ang kulagwit? Hindi siya isang kulagwit. Dahil gaya nga ng sabi ko, hindi naman basta-basta nagpapakita ang kulagwit. Kung ganon, anong kinalaman dito ni Lorna? Hindi ko alam. Pero kung totoo nga na apo siya ng matandang nakatira malapit sa kagubatan, baka kinasangkapan lang din siya nito. Pero sabi niyo po, kilala niyo ang mga magulang ni Lorna. Kilala ko nga sila. Dahil minsan na yung naging kaibigan ng yumao kong asawa. Mababait naman ang mga magulang ni Lorna pero may nababalita noon na kaya daw ito umalis sa dati nilang baryo dahil na-chismis daw itong aswang. Pero ilang taon din silang tumira dito at wala naman naging problema sa kanila mga tao. Pero ang papa ko po, Mang Berto, si Kapitan, parang parati siyang wala sa wisyo eh. Tulala at parang wala siyang sariling pasya. Para siyang na-hypnotize ng Mang Berto. Sigurado akong si Lorna may kagagawa nun, Mang Berto. Totoo nga. Nang huli ko siya makita, wala na rin siya sa sarili. Hindi ko lang masabi ko si Lorna nga ba o may mas malalim pa. Pero base sa mga naririnig ko, para daw ginayuma si Kapitan. Pero hindi. Kung sabi niyo, para siyang sunod-sunuran, walang sariling desisyon o parang nahipnotismo, baka nga hindi lang isang ordinaryong tao si Lorna, kundi isang aswang din. Anong uring aswang naman po? Kulagwit din po ba? Malabo, pero pwedeng isang aswang na may kakayahang mangakit gamit ang ganda. Anong aswang naman po yun? Mahirap tukuyin dahil maraming aswang na may kakayahang mangakit, pero pwede ding isang manananggal. Manananggal po? Yung nahati yung katawan? Yun nga. Kilala ang manananggal na may kakayahang mangakit dahil sadyang magaganda ito sa umaga, pero pagsapit ng gabi, nagiging halimaw sila. Pero wala pa namang nababalita ang nakakita ng putol na katawan, kaya hindi ko pa rin sigurado. Wala rin ako narinig na kakaibang pagaspas tuwing gabi. Pagaspas tuwing gabi? Kung totoo man yan, kung totoo ngang manananggal siya, ibig sabihin, hindi lang buhay ng mama ko ang nakataya dito, kundi pati buong barangay. Tama. At kung totoo ngang may lahi siya at may koneksyon sa kulagwit, mas dapat tayong mag-ingat. Nagpunta pa naman po tayo sa bahay nila ate, baka balikan tayo. Ano? Nagpunta kayo? Opo. Wala namang kaming ginawa. Nakita ba nila kayo? Ni Aling Lorna po. Alam niyo ba na napakadelikado ng ginawa niyo? Huwag niyo na ulit gagawin yun. Mang Berto, ano na pong gagawin natin? Sa ngayon, umuwi muna kayo dahil dumidilim na. Mahirap ang paggala-gala ng gabing-gabi na, lalo na may mga aswang sa paligid na nag-aabang lang ng mabibiktima. Pero Mang Berto... Huwag nang matigas ang ulo, Ria. Kailangan ka rin ng iyong ina sa bahay niyo.
Bukas ng umaga, bumalik ka rito. Hala, sige na. Tara na, Ate Rhea. Ay, teka, sandali. Ito, Ano po yan, Mang Berto? Para saan po yan? habak yan. Isuot mo sa mama mo at huwag mong tanggalin. Matutulungan siya niyan kahit papano. Ay, saka ito rin. Ito naman ay langis. Ipahid mo ito sa katawan niya bago ka matulog. Sige po. Salamat po, Mang Berto. Babalik po ako dito bukas. Sige na, mag-iingat kayo. Nabagman sa loob ni Rhea ang umuwi na. Pero aminado din siya na kailangan nga siya ng kanyang ina. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya. Pero wala ring dahilan para hindi niya paniwalaan ang mga ito. Isa lang ang iniisip niya. Aswang man o hindi si Lorna, kailangan nang matigil ang paninira niya sa pamilya at sa barangay nila. Pagaspas. Ano ba yung binubulong-bulong mo dyan, honey mo? Hindi kasi, ate, kanina ko pa iniisip kung saan ko narinig na yung pagaspas. Oh, nandito na pala kayo. Saan ba kayo nagpunta, honey mo? Ma'am, Nagpasama lang po ako kay Nemo, Manang. Saan ko ba kasi narinig yun? Pagaspas. pagaspas. Ano ba yung sinasabi mo, Nemo? Pagaspas, Lola. Wag na nga po. Nakabalik na po ba si Papa, Manang Pasing? Hindi pa rin po. Pag ganitong oras na hindi pa rin siya bumabalik doon na po yung nagpapalipas sa kabit niya. Tama! Naalala ko na! Ang alin ba, Nemo? Nung sinama mo ako sa palengke, Lola, narinig ko yung dalawang alay na may kakaibang pagaspas daw silang naririnig tuwing gabi na umiikot sa bahay nila. Sigurado ka ba dyan, Nemo? Oo, ate. Yun yung narinig ko. Sandali nga't naguguluhan ako sa inyong dalawa Sasabihin ko ba natin kay Lola, Ate Rhea? Ano't bumubulong-bulong ka na naman, ha? Nemo, magtapat nga kayo sa akin. May pinaplano ba kayong hindi ko alam, ha? Galing po kami kay Mang Berto. Kung ganon wala na ba talagang pag-asa na pigilan ko kayo, Ma'am Rhea? Ano pong ibig din yung sabihin, Manang Pasing? Hali kayo, sumama kayo sa akin. Naguguluhan man ay sumunod na lamang si Rhea kung saan man siya balak dalhin ni Manang Pasing. Lumiko sila sa kusina papunta sa kwarto ng matanda. Yun ang unang beses niya makapasok doon at gano'n na lamang ang pagkamangha niya nang makita ang itsura ng kwarto nito. Bakit? Maraming papel. Yan din pa nating tanong ko kay Lola noon. Mga ritual yan. Mga rosaryo na po protekta sa'yo. Akala ko po ba hindi na kayo nang gagamot? Ganun na nga. Pero hindi ko po sinabi na tuluyan ko ng tinalikuran ng kaalamang iniwan sa akin ng lolo ko. Naupo si Rhea sa kama ni Manang Pasing at isa-isang tinignan ng mga papel na nakadikit sa dingding. Mga papel na may nakasulat na kung anong Latina. May drawing ng tatsulok at mga mata. Kuram? Inisim? Ano po ba ito? Mga simpleng orasyon lang yan na babanggitin mo pag nasa bingit ka na ng kamatayan. Bakit niyo po ako dinala dito, Manang Pasing? Dahil nararamdaman ko rin ang paggalaw ng mga bagay na matagal ko nang iniwasan. Mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. Pero pinili kong kalimutan. Tulad ng ano po? Tulad ng pagaspas tuwing 3:00. Tulad ng amoy ng kamangyan na nagiging malansa. Tulad ng panaginip ng matandang kuba na nakatayo sa paanan ng kama. Hindi gumagalaw. Pero palapit ng palapit sa bawat gabi. Napatingin si Rhea kay Nemo at kita sa mga mata ng bata na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman na ang lamig ng temperatura sa kwarto ay dumoble. Dinala ko kayo rito dahil kung talagang may kulagwit sa baryo natin at kung tama ang hinala nyo tungkol kay Lorna, kailangan nating simulan ng pagbabantay sa sarili nating bakod.
Anong klaseng pagbabantay? May mga orasyong hindi na ginagamit. Mga langis na hindi na pinapansin. Mga dasal na pinalitan na ng duda. Pero hindi pa huli ang lahat, Ma'am Rhea. Hindi pa huli. Manang Pasing, ano po bang sinasabi ninyo? Masyado na po kayo nagiging matalinhaga. Dapat noon ko pa to ginawa. Kaso natakot ako. Dahil alam kong hindi pa sapat ang lahat ng nalalaman ko. Pero ngayong nandito ka na, Ma'am Rhea, at si Mang Berto na sigurado namang tutulong sa atin, ano bang kinatatakot ko? Wala akong naiintindihan. Ako din po, Manang Pasing. Ano po ba kasing gagawin natin? Pareho lang naman po kayo ni Mang Berto. Puro pa suspense. Ano ba ang sinabi sa inyo ni Mang Berto tungkol sa kulagwit? May iniwan daw pong bakas ang kulagwit ngayon dito sa bahay at kay Ma'am Clara. Kung hindi ako nagkakamali babalik ulit ngayong gabi ang kulagwit para tignan ng katawan ni Ma'am Clara. Kailangan natin siyang ilipat dito sa kwarto ko. Tapos, ito. Napatingin si Ria at Nemo sa kahon na kinuha ni Manang Pasing. Lumang kahon ito na gawa sa kahoy. May ukit na mga mata at araw. Nang buksan ito ni Manang Pasing, kumalat kagad ang amoy ng nagsama-samang langis, dahon at lumang papel. May 3 kandilang itim, maputing asin at papel na may orasyon. Nemo, ikaw ang magkalat nito sa paligid ng buong bahay. Ma'am Rhea, tulungan mo ko ilipat si Ma'am Clara rito sa kwarto. Bilisan na natin. Ako po talaga? Ang magkakalat nito? Di ba po pwedeng si Ate Ria na lang? Huwag ka nang magreklamo, Nemo. Bilisan mo na lang. Tayo na po, Ma'am Rhea. Ha? Sige po. Lola, paano po kung may aswang sa labas? Papayag po ba kayo na makain ng aswang ang apo ninyo? Mas makakain ka ng aswang kung tutunganga ka lang dyan. Kilos na habang wala pa ang aswang. Lola naman! Ay, kilos na, Nemo, aba. Natawa na lamang si Ria nang walang magawa si Nemo kundi ang sumunod. Umakit naman si Manang Pasing at Ria sa itaas para ilipat si Clara ng silid. Buhatin natin si Ma'am Clara. Sige po. Sandali. Kukunin ko lang po yung wheelchair. Ma'am Clara, ililipat lang po namin kayo, ha? Dahan-dahan lang po Naamoy niyo po ba yun? Oo, kaya bilisan na natin. Sandali lang po. Binigay ito sa akin ni Mang Berto. Isuot ko raw kay Mama. Sige, bilisan mo. Ayan, okay na po. Tara na. Nalagyan ko na po ang paligid, Lola. Mabuti naman kung ganon. Tulungan mo na kami dito, Nemo. Bilis, isakay na natin siya sa wheelchair. Oh, dahan-dahan lang ha. Pagbilang po ng 3, sabay natin siyang buhatin, ate. Sige. 1, 2, 3. Yeah! Yan! Hala! Narinig niyo po yun? Wala namang tao sa itaas, di ba? Nariyan na ang kulagwit. Huwag kayong lalabas sa bilog na asin. Malinaw. Sige po. Muling binalot ng kakaibang amoy ang buong bahay. Nanatili lang na nakaupo si Nemo at Ria doon sa tabi ni Clara. Habang si Manang Pasing naman ay sunod-sunod ang pag-usa ng kung anong dasal. Muling natigilan si Ria nang makarinig ng pamilyar na tinig. Papa? Si Papa yun! Boses nga ni Kapitan yun! Huwag kang lalabas, Ma'am Rhea. Nililin lang ka lang ng nilalang na yon. Pero... Ang langis po, ate! Ang init! Yan po yung langis na binigay si ni Mang Berto, di ba po? Oo, yan nga. Bakit nag-iinit na yan ngayon? Dahil papalapit na ng papalapit ang kulagwit. Ano na pong gagawin natin? Huwag kayong lilingon. Huwag niyong pansinin ang anino sa dingding. Manahimik. Magdasal kayo.
Dahil kapag naramdaman niyang takot kayo, lalapit siya ng mas mabilis. Ate, si Ma'am Clara. Ano pong nangyayari sa kanya? Sinusubukang hanapin ng kulagwit si Ma'am Clara. Paabot ako ng kutsilyo, Nemo. Ano pong gagawin niyo? Iabot mo na lang, bilis! Mabilis na inabot ni Nemo ang kutsilyo na nakasuksok sa gilid ng dingding. Agad itong kinuha ni Manang Pasing. Pagkatapos ay hiniwa ang kanyang palada at ipinatak ang dugo sa noo ni Clara. Pagkatapos ay pinatakan niya rin ito ng langis at gumuhit ng krus gamit nun. Mabilis silang napatakip ng tenga nang makarinig ng matinis na sigaw. Ang sakit po sa tenga! Takpan niyo lang ang tenga ninyo at magdasal. Lola, bakit parang wala naman pong talab yung asin na nilagay ko sa palibot ng bahay? Oo nga po. Bakit nakapasok pa rin ang kulagwit? Dahil may tanda na siyang iniwan. Tanda? Yung sinabi ni Mang Berto. Kung ganun po, para saan yung asin sa labas? Para yun sa iba pang aswang na posibleng sumalakay. Nagpatuloy ang kakaibang ingay at lalong sumangsang ang amoy ng hangin. Parang amoy ng pinaghalong mapanghe, insenso at kamangyan. Nagsimula na rin kumalampag ang pinto ng kwarto habang si Clara ay pawis na pawis. Animoy nakikipaglaban din sa sarili niyang multo. Lola, ang pinto po! Huwag, Nemo. Hayaan mo na yan. At huwag kayong lalabas ng bilog. Manang Pasing, si Mama po. Ano na po nangyayari sa kanya? Pawis na po siya. Para po siyang binabangot. Ganyan talaga yan. Dahil nilalabanan din ng mama mo ang kapangyarihan ng kulagwit. Anong gagawin ko? Ma, kumapit ka lang. Lola, mas lalo pong lumalakas yung kalampag ng pinto. Anong gagawin natin? Huwag mo na yung pansinin, Nemo. Ang mabuti pa, tulungan mo kong usalin ng mga dasal na to. Ma'am Rhea, hawakan mo ang kamay ni Ma'am Clara. Agad na hinawakan ni Rhea ang malamig na kamay ng ina. Nanginginig ito. Tila ba may dumadaloy na kuryente sa bawat paghawak. Sa bawat segundo, lalong lumalalim ang linya sa noo ni Clara kung saan naroon ang dugot langis. Unti-unti itong nagiging matingkad, parang sinusunog. Ate! Yung mukha po ni Ma'am Clara! Diyos ko! Ang dugo sa noo ni Mama. Parang may sariling isip. Gumuguhit ito ng pakurba. Pabilog. Parang lumilikha ng simbolong hindi maintindihan. Buhay na buhay. Para siyang sinusulat ang buhay. Manang Pasing, ano pong nangyayari? Hindi yan ordinaryong sugat. Sinusubukan pumasok sa mismong balat niya. Lola, natatakot na ako. Lakasan mo ang loob mo, Nemo. Dahil naaamoy ng kulagwit ang takot mo. Sabayan mo ko. Bigkasin natin ang dasal. Eto. At basahin mo ang nakasulat na dasal sa libretang to. Lalong lumalakas ang pagkalampag sa pinto. Parang may mga kuko o pakpak na pilit sumasalpok. At sa isang iglap, namatay na ang apoy ng kandila. Nemo, yung mga kandila, bakit namatay? Ako po ba? Hindi ko po sinadya. Wala po akong ginagalaw. Huminga kayo na malalim. Magdasal pa rin. Hindi pa siya umaalis. Hindi pa siya tapos. Mama, lumaban ka. Labanan mo siya, Mama. Huwag kang bibitaw, Ma'am Rhea. Hawakan mo lang ang kamay ng mama mo. Ate, ang lamig na po ng kamay niya. Hindi siya bibigay, Nemo. Hindi siya bibigay. Sabayan niyo ko. Ulitin lang natin ang dasal. Sige po. Bilis! Paabot ng asin! Ito po, Lola. Tulungan mo ko. Isaboy natin sa paligid ng kwarto. Lola, yung anino sa likod ng pinto, gumagalaw.
Huwag kang titingin! Umiwas ka lang tingin, Nemo! Manang Pasing, ang bilis po ng pintig ng pulso ni Mama. Mas lalo nating kailangan tapusin ito. Isa pang ulit sa dasal. Isa pa! Isa pa! Paulit-ulit nilang inusal ang dasal na yon hanggang sa tuluyang huminto ang pagkalampaga. Tumigil din ang hangin. Tumigil ang ingay. At tuluyang tumahimik ang buong bahay. Kasabay nito, tumigil din ang pulso ni Clara. Tapos na po ba? Manang Pasing, Bakit? Ano nangyari? bakit? Parang wala ng pulso si Mama. Ano ka mo? Patingin! Manang Pasing, hindi pa naman po siya patay, di ba? Ay, buhay pa ang mama mo. Humina lang ang pulso niya dahil sa sobrang pagod at sa dami ng lakas na nagamit niya. Vegetative state, yan po yung narinig kong sinasabi ng doktor tungkol sa kalagayan ngayon ni Ma'am Clara. Ay, mabuti naman po kung ganun lang. Kumusta po? Tapos na po ba? Wala na po ba ang kulagwit? Sa tingin ko wala na. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Dito na lang muna tayo sa kwarto ko. Dito na rin tayo magpahinga. Mas mabuti pa nga po siguro. Lola, sigurado po kayong wala na siya? Sa ngayon. Pero kung babalik siya, hindi na lang si Ma'am Clara ang babalikan niya. Sino pa po? Yung mga humarang sa kanya. Oo nga pala, tinanong ko pa. Tahimik silang tatlo. Walang nagsalita. Sa sobrang pagod nakatulog na rin sila. Kinabukasan, naalimpungatan si Rhea sa ingay na nagmumula sa labas. Anong oras na ba? Bakit ang ingay na sa labas? Ay. Ate, saan po kayo pupunta? Ay, sisilipin ko lang. Ang ingay kasi sa labas eh. Baka hindi pa po ligtas. Maliwanag na naman. Sa tingin ko wala na yung aswang. Matulog ka na lang ulit. Huwag mo munang gisingin si Manang Pasing. Siguradong pagod na pagod siya kagabi. Paglabas ni Rhea ng mansyon, halos mabingi siya sa ingay ng mga taong nagkakagulo sa labas. May mga pulis na pilit pinipigilan ng dagsa ng mga usisero. Habang si Mang Berto'y nasa unahan, kausap ang isang pulis. Sinabi ko na sa inyo, aswang na may kagagawan nito. Bakit ba kasi ayaw niyong makinig? Ilang bangkay pa bang kailangan bago kayo makinig? Mang Berto, ano po nangyayari rito? Ikaw pala, Rhea. Nasaan na ba si Kapitan? Nagkakagulo na ang mga tao. Hindi pa po siya bumabalik simula kagabi. May natagpuan na namang bangkay. 2. At pareho pa rin, wakwak ang tiyan, walang laman loob. Kagaya ng mga nauna. Akala ko po kami lang ang sinalanta ng kulagwit. Kung ganun nga, tama ang hula natin. Hindi siya nag-iisa. Bukod sa kulagwit na gustong gamitin ng mama ko, may isa pang aswang na gumagala. Anong ibig mong sabihin? Kaya ba may mga asing nagkalat sa paligid? Opo, kagabi po bumalik na naman ang kulagwit. Mabuti na lang at napigilan namin siya ni Manang Pasing at Nemo sa balak niya. Ay, ano na po bang gagawin natin, Mang Berto? Mabuti pa'y sa loob na lang tayo Ano mag-usap. ba nangyayari dito? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Puwisip talaga yung babaeng yan. Rhea, teka, anong gagawin mo? Hoy, Lorna! Nasaan ang papa ko, ha? Hindi mo ba nakikita? Kailangan na siya ng taong bayan. Kailangan na namin ng kapitan namin. Nakikipag-usap na si Kapitan sa mga opisyal. Ako na ang pinadala niya rito para umayos nito. Napakasinungaling mong babae ka! Bakit ikaw, ha? Kapitan ka ba? Asawa ka ba ng kapitan? Kabit ka lang! Rhea! Kung hindi napigilan ni Mang Berto si Rhea, malamang nagrambol na naman ang dalawa. Mabilis na pinakalma ni Mang Berto si Rhea. Huminahong ka, Rhea. Maraming nakakakita sa'yo. Wala akong pakialam, Mamberto. Salot sa lipunan ng babaeng yan. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos.
Palampasin mo muna siya sa pagkakataong ito. Tara na! Hindi ko kayang palampasin yan, Mang Berto. Lahat na lang kami sinisira niya. Alam ko, pero hindi ito ang tamang lugar at hindi siya ang dapat mong harapin ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang tunay mong kalaban ay hindi siya. Siya lang ang pintuan, hindi siya ang halimaw. Mas lalo ko siyang gustong malaman kung anong klaseng pintuan siya. Kung hanggang saan ang kaya niyang buksan. At malalaman natin yan, pero hindi sa harap ng pulis, hindi sa harap ng mga osisero. Gusto mo siyang ilantad? Maghintay ka sa tamang oras. Gamitin mo ang galit mo, pero huwag mong hayaang kainin ka nito. Eh kung hindi ko siya harapin ngayon, kailan pa? Kapag kaya mo lang tumingin sa kanya, hindi lang bilang kabit ng tatay mo, kundi bilang nilalang na mas malalim pang ugat kesa sa akala mo. Alam niyo na po ba kung anong klaseng nilalang siya? Hindi pa buo, pero malapit na. Kaya tara na. Ayusin natin ang plano at oras ng pagbagsak niya. Napakuyom ng kamao si Ria habang hinihila siya ni Mang Berto papasok. Hindi siya tumutol. Pero hindi rin niya inalis ang tingin niya kay Lorna. Tila ba nag-uusap ang galit at ngiti nila mula sa distansya. Ano nangyayari? Bakit ang daming tao sa labas? Oh, Mang Berto, napadalaw ka yata. May natagpuan na naman bangkay, 2. Ano? Palala na talaga ng palala ang mga nangyayari. Kaya nga kailangan na nating kumilos. Sandali, anong nangyari dito? Ano? Ano pong nangyari? Wala naman pong kakaiba. Hindi, parang may kakaiba sa hangin, sa paligid. Malamang yan yung naiwang bakas ng kulagwit kagabi. Nakwento nga sa akin ni Ria na bumalik na naman ang kulagwit kagabi. Kumusta si Clara? Pwede ko ba siyang makita? Oo naman, nandun siya sa kwarto ko. Doon muna namin siya nilipat pansamantala. Saglit na natigilan si Ria nang makaramdam na parang may 2 pares ng matang nanonood sa kanya. Nang lingunin niya ang salaming bintana katabi ng pinto, ay doon niya nakita si Lorna na matalim na nakatingin sa kanya. Ate Ria, may problema po ba? Wala naman. Tara na. May naisip na akong gawin. Pero kailangan natin ng tulong. Hindi natin kayang 3 lang. 4 po kaya tayo. Kasama ako. O di sige 4. Pero hindi pa rin natin sila kaya ng tayo-tayo lang. Sino naman po ang pwede nating lapitan? Hihingi tayo ng tulong sa taong bayan, sa mga pamilyang nabiktima ng aswang na yan. Sigurado ko, tutulong sila. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahalang kumausap at kumumbinsi sa kanila. Tutulong din po ako. Marami din po akong kakilala na siguradong tutulong. Pero paano naman po natin tatalunin ng kulagwit? Hindi nga tayo sigurado kung saan siya nakatira eh. O kung siya nga ba yung matandang babaeng nakatira malapit sa gubat. Hindi ko pa nga nakita ang babaeng yun. Hindi natin matatalo ang kulagwit, pero kung mapipigilan natin siya sa binabalak niyang paglipat sa katawan ng mama mo, Magagawa natin siyang matalo. Pero paano naman po natin gagawin yun? maghahati tayo sa 2 grupo. Si Manang Pasing at Nemo, pipigilan niyo ang kulagwit habang kami naman ni Ria. Pupuksain namin ang isa pang gumagalang aswang. Sounds like a plan to me. Pero Mang Berto, may idea na po ba kayo kung sino yung isa pang aswang? Kasi kung akong tatanungin ninyo, si Lorna lang ang hinala ko. Napansin ko rin po kanina, parang gusto niya pumasok pero hindi siya makapasok dahil po siguro sa amoy ng insenso at kamang niya na sinindihan ni Lola kanina. Nemo, Bakit po ate? kaming 2 na po ni Nemo ang bahalang tumuklas kung si Lorna nga ba ang isa pang aswang. Tapos, kayong 2 na lang po ni Manang Pasing ang bahala sa kulagwit. Tayo po ate? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi po!
Paano nyo naman po gagawin yun? Mahirap po ang papasukin nyo, Ma'am Rhea. Baka mapahamak po kayo. Huwag niyo akong alalahanin, Manang Pasing. Laban namin to ni Lorna. Hindi lang basta laban, kundi personal na rin. Pagsisisihan niyang kinabit niya ang papa ko. Nagkatinginan sila sa sinabi ni Rhea. Tahimik, pero may bigat ang bawat salitang binitiwan niya. Kita sa mga mata ni Manang Pasing ang kaba, pero alam niyang hindi na mapipigilan si Rhea. Kung yan ang desisyon mo, dapat ay paghandaan nyo ito ng mabuti. Hindi sa patantapang, kailangan ng talino, diskarte at proteksyon. May ituturo ako sa inyo. Isang orasyon. At isang bagay na hindi niya matitiis kung totoo ngang aswang siya. Parang test po. Parang bitag. Pero dapat hindi kayo magpapahalata. Kailan po tayo magsisimula? Ngayon na rin, habang gising pa ang araw. Paano po mga tao sa labas? Si Lorna na ang bahala sa kanila. Paano kung biglang pumasok ang bruha? Maglalagay ako ng proteksyon sa paligid. Kung totoong aswang siya, hindi siya makakapasok. Pagkatapos sabihin niyo ni Manang Pasing, mabilis siyang tumayo at naglakad palabas. Saglit ding nagpaalam si Mang Berto para kumuha ng mga kagamitan niya. Ate Rhea, Bakit? kung si Lorna nga po ang aswang, ano pong balak niyo? Ibubunyag ko siya sa mga tao. Paano niyo naman po balak gawin yun? Mamayang gabi, magmamanman ulit tayo sa bahay ni Lorna. Kung totoo ngang aswang siya, sigurado akong lalabas yun para humanap ng mabibiktima. Susundan natin siya at tapos isisiwalat ko sa lahat ang baho niya. Boom! Yari na siya ngayon. Hindi po ba tayo mapapahamak niyan, ate? Kaya nga dapat mag-ingat tayo at makinig na mabuti sa ituturo ni Manang Pasing at Mang Berto. Nandiyan na sila. Nalagyan ko na ng asin at orasyon ang buong bahay. Dala ko na rin ang gamit na kakailanganin natin. Ano po yung parang... Latigo ba yan? Buntot pagi ito. Mabisang panlaban sa kahit anong uri ng aswang. Ano naman po yung parang langis na yan? Bakit kakaibang itsura niya sa iba? Kung tama ang hinala natin na manananggal nga ang isa pang aswang, kakailanganin natin ang langis na yan dahil ang mga manananggal ay may sariling langis na ginagamit upang mapaghiwalay nila ang katawan nila. Parang ordinaryong cooking oil lang naman yan. Yan ba yung... Oo, ito nga yun, Manang Pasing. At hindi lang ito isang ordinaryong cooking oil, Rhea. Ito ay isang langis din na hindi naiiba sa langis na ginagamit ng mga manananggal. Kung gagamitin nila ito, maghihiwalay pa rin ang katawan nila pero papahinain ito ang lakas nila. Mahihirapan din silang bumalik sa katawan nila pag ito ang ginamit nila. Oh, akin na po itong langis. Ako na pong bahala dito. Humanda ka sa akin, Lorna. Dahan-dahan, baka mabasag yan. Yan na lang ang natitira. Bakit po kayo may ganyan, Mang Berto? Matagal ko na yang iniingatan. Nakuha ko pa yan sa isang kaso sa kabilang baryo. Isang manananggal na hindi na nakabalik sa katawan niya. Yang langis ang ginamit namin noon. At ngayon parang may katulad siya rito. Panahon na para gamitin ulit yan. Anong balak mong gawin dyan, Ate Rhea? Ang plano ko, pagpalitin ang gamit na langis ni Lorna, dama na ng gal. Sabi niyo, Mang Berto, hindi agad siya makakabalik sa kalahating katawan, hindi ba? Pag itong nagamit niya? Ganun na nga. Kaya magandang pagkakataon yun para malagyan nyo ng asin at bawang ang kalahating katawan niya. Hindi po natin susunugin ang kalahating katawan niya. Sa mga napapanood ko po, ganun po ang ginagawa eh. Matatagalan tayo kung gagawin mo yon. At mas delikado yon. Tama si Manang Pasing. Hindi natin kailangan ng malaking eksena. Ang mahalaga, maputol natin ang koneksyon ng katawan niya bago siya makabalik. Sige po. So, ang kailangan lang gawin,
Una, papalitan ko ng langis na to ang gamit niya. Tapos, hintayin siya maghiwalay ng katawan. Lagyan ng asin at bawang ang kalahating iniwan niya. And boom! Tapos siya. Ate, parang madali lang po pakinggan pero paano kung mahuli ka? Anong kung paano mahuli ka? Dalawa tayo dito. Tutulungan mo ako, di ba? Oo nga po pala. Huwag mo sabihin natatakot ka na. Hindi po. Kagaya ng napag-usapan na, tinuruan ni Mang Berto at Manang Pasing si Ria at Nemo ng mga simpleng kaalaman na magagamit nila sa kanilang plano. Dahil may pailan-ilang tao pa rin sa harap ng bahay, ay sa likod sila nagsanay. Ay, grabe. Nakakangalay palang gamitin tong buntot pagi. Kailangan po pa talaga to. Kailangan niya, Nemo. Paano na lang kung mahuli kayo at mapilitang lumaban gamit ang pisikal na lakas? Tama ang lola mo, Nemo. Kumain po muna tayo. Nagugutom na po ako eh. Buti pa po si Ate Ria, mukhang sanay na sanay na. Hindi mo kasi alam, Nemo, nang mag 9 years old ako, sinanay na ako ni Papa na makipaglaban. Alam mo na, nasa politiko ang trabaho niya. Delikado. Lalo na nung gobernador pa siya. Kung nandito ka lang grabe. Sobrang higpit na seguridad noon. Itong mansyon bawat sulok may bantay. Naaalala ko pa po yun. Ay, huwag na po natin pag-usapan ng nakaraan. Wala na yung saysay ngayon. Dahil kahit nga pagiging kapitan ng barangay, hindi na niya magampanan. Malakas na hinagupit ni Ria ang boteng nakatayo gamit ang buntot pagi. Dahilan para mabasag ito at magkalat ang bubog sa damuhan. Kinagabihan, walang oras na inaksaya sina Nemo at Ria. Agad silang nagtungo sa bahay ni Lorna. Sandali lang. Bakit po ate? May tao ba? Hindi ba galing na tayo dito? Po? Oo nga no. Pero baka kapareho lang ng itsura. Magpatuloy na lang po tayo. Oh, di ba? Dito pa rin yan. Ito yung tuod kanina. Ayan oh, may parang mancha pa ng dugo. Hoy, anong gagawin mo? Aamuyin ko lang ate. Titingnan ko kung dugo nga ba talaga. Oh, ano? Dugo nga po. Joke lang po. Sira ulo ka talaga, Nemo. Aray! Ang seryoso niyo po kasi. Ang sakit niyo naman po mambatok ha. Tara na nga po. Yan, tama lang po itong dinadaanan natin. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng lola ni Lorna. Ang lugar kung saan ito kasalukuyang naninirahan. Nandyan po kaya siya? Parang walang tao. Nahuli na ba tayo? Pero 9:00 pa lang ng gabi. Ang aga naman yung mga swang. Si Lorna po yun ate. Oo nga. Tara, sundan natin. Teka lang ate. Tingnan niyo po yun oh. Alin? Yung nakapatong malapit sa bintana. Sa tingin ko, yan na po yung langis na ginagamit niya. Pero kung yan nga yun, bakit hindi niya dala? Baka po hindi pa siya aalis. Baka hindi pa siya mga aswang. Ay, dali na ate. Pagkakataon na natin to para palitan. Pero paano kung hindi pala yan? Malakas ang kutob ko ate. Wala akong tiwala sa kutob mo, Nemo. Pero sige na nga, bahala na. Bantayan mong paligid. Opo ate. Wala pa siya. Bilisan mo. Tapos na ba? Ate? Ate Ria, anong problema? Para kang natuod dyan eh. Si Papa yon, di ba? Saan? Oo nga, si Kapitan nga yun. Anong nangyari sa kanya? Bakit parang hindi gumagalaw? Parang nakatulala lang. Papa? Ate, ano pong balak mo? Ate, pabalik na si Lorna. Ate, tara na! Paano si Papa, Nemo? Balikan na lang po natin siya pag umaga na. Ayan na siya, pabalik na. Ate, halika na. Sandali lang. Dito muna tayo magtago. Gusto kong makatiyak. Gusto kong makita kung totoong manananggal si Lorna.
Mabilis na napayuko si Ria at Nemo nang biglang bumukas ang bintana. Kinuha ni Lorna ang langis na pinalit ni Ria, saka muling lumabas ng bahay. Ayan na ate, gagamitin na niya. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig tayo. Yung video cam, bilisan mo, i-record mo. Ito na po ate. I-open mo na yung cam, dali! Ito na. Sinong nandyan? Nalintikan na. Tara na, dali! Sorry na po! Pasensya na! May tao ba riyan? Sino kayo? Wala pong tao rito. Huwag ka nang sumagot! Maririnig ka pa niyan eh. Tara na, bilisan mo na! Dito tayo! Mabilis silang kumaripas palayo habang pilit pinipigilan ni Ria ang kaluskos na mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Nemo naman halos matapilok sa pagmamadali habang mahigpit na hawak pa rin ang cellphone. Sana hindi niya tayo nakita. Ikaw kasi! Aray, ate! Masakit yan! Masasaktan ka talaga. Ay, ano ba naman, Nemo? Muntik na tayong mahuli ah. Sabi ko na sa'yo, ihanda mo na yan. Sorry ate, madilim kasi. Huwag ka na nga magbiro. Hindi to nakakatawa. Sorry po, nataranta lang ako eh. Paano na yan? Paano natin siya uhulihin ngayong alam niyang may nagmamasid sa kanya? Mabuti pa siguro, umuwi na lang po muna tayo. May choice pa ba tayo? Binulgar mo na tayo? Shh! Sandali lang ate. Ano na naman? Shh! Naririnig mo yun? Yung pagaspas? Pagaspas? Oo, siya yun! Si Lorna! Tara na! Pagkakataon na natin to! Ate, ano yun? Parang galing po sa bahay niyo yung sigaw. Hindi. Nandyan naman sila Manang Pasing at Mamberto. Kaya na nila yon. Ang importante, mailigtas natin si Papa at malagyan ng asin at bawang ang kalahating katawan ni Lorna. Tara na! Bilis! Mabilis silang tumakbo pabalik sa bahay ng lola ni Lorna. Pagkarating nila roon, agad nilang hinanap ang kalahating katawan nito na madali lang rin nilang natagpuan sa likod bahay. Ito na yon. Nemo, ang asin! Sinasabi ko na nga ba eh. Nemo, ilag! Akala mo ba mauutakan mo kami? Etong sayo! Bagay sa kutis mo ang asin! Ate, Bilis! Ako nang bahala dito! Lagyan mo ng maraming asin at bawang ang kalahati ng katawan niya. Mabilis na umatras si Nemo habang si Ria ay humarang sa harapan ni Lorna. Hawak niya ang bote ng espesyal na langis sa isang kamay at sa kabilang kamay ang buntot pagi. Taas no siyang nakatingala kay Lorna. Ano kayang mangyayari kung hinila ko yung bituka mo? Hindi niyo ko kilala, Rhea. Hindi niyo alam kung anong pinasok niyo. Tama ka, hindi kita kilala. Noon. Pero ngayon, kilalang kilala na kita. At ngayong hindi ka makabalik sa katawan mo, tapos ka na. Ngayon na, Nemo! Sige, subukan niyo. Kung hindi, mamamatay ang mahal mong ama. Ano? Anong ginawa mo sa papa ko? Hayop ka! Hindi ka lang pala higad. Halimaw ka pa! Dahil ginawa kong halimaw ng ama mo. Anong ibig mong sabihin? Kasalanan ng tatay mo kung bakit ako nagkaganito. huwag kang makinig sa kanya, Ate Ria. Nililito ka lang niya. Manahimik ka, lalaki. Kasalanan talaga to ng magaling na tatay ng amo mo. Niloko niya ako at ginawang halimaw. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasinungalingan ang sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko. Dalaga pa lang ako noon na magkakilala kami. Akala ko mahal niya ako. Pero ginamit lang ako ng ama mo. Baka naman ikaw ang gamit kay Kapitan. Manahimik ka! Isang salita mo pa at mamamatay si Kapitan! Ano ba kasing sinasabi mo, Lorna? Hindi mo ako madada sa mga iyak mo. Ginamit ako ng papa mo para mapakasalan ng mama mo. Ano?
Parang biglang tumigil ang mundo ni Rhea sa narinig. Tumama ang bawat salita ni Lorna na parang buntot pagi sa dibdib ng dalaga. Mahapdi, madiin, at mahirap paniwalaan. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi gagawin ng papa ko yun. Pikit batang sinunod ko lahat ng gusto niya. Lahat ng sakit tiniis ko. Hanggang sa piliin niya ang mama mo. Habang ako isinumpa niya. Hindi rason yan para kumain ka ng tao. Hindi rason. Isinumpa ako ng dugo ng ama niyong ginagalang. Ako ang naging daan ng dilim dahil wala nang natira sa akin. Wala! Huwag kang makinig sa kanya, ate! Nemo! Ayos ka lang? Ate, nawala siya. Nakatakas siya, ate. Paano nangyari yun? Yung anino. Nakita ko may dumaang anino. Ang kulagwit. Niligtas siya ng buwisit na kulagwit. Ate, umalis na po tayo dito. Si Papa. Balikan natin si Papa. Bilis! Mabilis na umikot ng bahay si Rhea. Pero pagkarating nila roon, wala na ang ama ng dalaga. Kahit si Lorna o kahit ang kulagwit ay wala na rin. Pa! Pa! Papa, nasan ka na? Kapitan! Ay, wala na pong tao sa loob, ate. Nakatakas na sila. Tingin ko po kasamang itinakas ng kulagwit si Kapitan. Anong gagawin natin ngayon, Nemo? Ate, huwag po kayong panghinaan ng loob. Paano kung hindi panghihinaan ng loob, ha? Nemo, ang papa ko. Wala na siya. Ate, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Hindi nila basta-basta papatayin si Kapitan. Paano kung mali ka, Nemo? Ate, mabuti pa po, umuwi na muna tayo. Inaantay na po kayo ni Ma'am Clara sa bahay. Tulalang naglakad pa uwi si Rhea at Nemo. Pagkarating nila sa bahay, sinalubong sila ng amoy ng kamangyan. Bukas ang ilaw sa loob at doon nakaupo sa gilid ng kama si Manang Pasing. Gising pero halatang pagod. Sa tabi niya nakahiga pa rin si Clara. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Ano nangyari? Nakatakas siya. Nakatakas sila. Wala si Papa. Oh, ano nangyari? Kumusta ang misyon niyo? Anong ibig mong sabihin wala na ang papa mo? Bihag na po siya ng kulagwit at ni Lorna. Ano? Bigo kami at kasalanan ko to. Hindi, ate. Hindi mo kasalanan to. Ano ba talagang nangyari? Nahuli na sana namin si Lorna. Nahanap namin ang kalahating katawan niya. Lalagyan na sana namin ng bawang at asin pero biglang may dumaan na anino. Yung kulagwit. Itinakas niya si Lorna. Kung ganon, doon pala siya nagtago matapos naming mapalayas dito. Diyos ko! Kung totoo ngang nagsanib puwersa ang kulagwit at isang manananggal, ibang level na ito. Hindi lang sila basta nambibiktima, may mas malaking plano ito. May binanggit si Lorna. Ang sabi niya, ginawa siyang halimaw ng papa ko. Naginamit siya. Niloko. Pinili si Mama sa halip na siya. Hindi natin alam kung totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero isang bagay ang sigurado. May binabalak sila. Mabuti na lang at natanggal na namin ang tanda sa mama mo. Po, Oo, kaya baka maya-maya lang magising na siya. Pero kailangan pa rin niyang magpalakas. Kailangan niyang mabawi ang nawalang lakas sa kanya bago siya tuluyang bumalik sa dati. talaga po. Oo, Ma'am Rhea. Mabuting balita yan, ate. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo ngayon. Napagod tayong lahat. Kailangan natin bumawi ng lakas dahil hindi pa dito nagtatapos ito. Ramdam ko, babalik sila. Kahit papano, nakahinga ng maluwag si Rhea sa balitang ibinahagi ni Manang Pasing at Mang Berto. Pero binabagabag pa rin siya ng mga salitang narinig niya mula kay Lorna. Kinabukasan,
Maagang bumangon si Rhea. Baka sa mukha niyang hindi nakatulog ng maayos. Walang aga mo namang nagising, Rhea. Ang totoo po, Mang Berto, hindi po talaga ako nakatulog. Kayo po, ang aga nyo rin yatang gising ha. Pupuntahan ko yung mga kabarangay nating nabiktima ng mga aswang. Hihikayatin ko silang tumulong sa atin. Sayang po, hindi namin nagawang makakuha ng video ni Nemo kagabi. Magagamit sana nating ebidensya yon para mas mapaniwala sila. Ay. Sino po nagsabing wala akong nakuha? Kanina ka pa bang gising? Kagigising ko lang po. Nasa bag yung video cam natin kagabi. Ha? Ibig mong sabihin? Nakakuha ako ng picture, ate. Habang nagsasagutan po kayo ni Lorna kagabi, palihim po akong kumuha ng shot. Oo nga! Pero sana video na lang yun, Nemo. Nanginginig po kasi yung kamay ko sa takot. Di ko na kinaya mag-video eh. Ay sige, malaking tulong yan. Gagamitin ko yan para kumbinsin silang tumulong. Sige po, mag-ingat po kayo. Pagkalis ni Mang Berto, nagising na rin si Clara. Mas maayos na ang kalagayan niya ngayon kumpara sa dati, noong may tanda pa siya ng kulagwit. Ate Rhea, gising na po si Ma'am Clara. Ma! Huwag mo muna kayong babangon. Ano nangyari? Manang Pasing, gising na po si Mama. Talaga ba? Magandang balita yan. Pero ang mabuti po, ma'am, dalhin na natin siya sa ospital. Hindi pa siya tuluyang magaling. Mas ligtas siya ron kaysa dito sa mansyon. Baka kasi... Bumalik si na Lorna at ang kulagwit. Naiintindihan ko po. Mabilis na tumawag si Rhea sa kakilala niyang doktor para sabihing dadali niya si Clara sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Ibinili niya ang ina sa kaibigang doktor ng pamilya. Habang wala pang balita mula sa lakad ni Mang Berto, nagtuloy sila sa pagsasanay at paghahanda. Dahan-dahan lang, Ma'am Rhea. Hindi mo kailangang gamitin ang buong lakas mo. Ang importante, may kumpiyansa ka at tiyempo. Tulad po nito. Yan, ganyan. Ramdam ko yung galit mo. Gamitin mo yan sa tama. Aba nagsasanay na pala kayo. Pwede ba kaming sumali riyan? Mang Berto! Ang dami niyo pong kasama. Lahat yan na kumbinsi mong lumaban. Ganun na nga. Ayos to. Siguradong matatalo na po natin sila. Mabilis na umakyat si Rhea sa upuan at inagaw ang atensyon ng lahat. Kinausap niya ang mga taong naroon. Makinig kayo. Lahat kayong nandito ngayon. Nagpapasalamat ako dahil handa kayong tulungan kaming puksain ang mga lintik na aswang na yan. Alam kong nagtataka kayo at ang iba sa inyo ay hinahanap si Kapitan. Kagaya ng iniisip ninyo, nasa ilalim ng itim na kapangyarihan ni Lorna ang papa ko. At ngayon, bihag siya nila. Noong mga panahong kailangan ng tulong ng barangay, nariyan ang papa ko. Ngayon, siya naman ang nangangailangan. Tayo naman ang tutulong sa kanya. Para kay Kapitan! Para sa biktima ng lecheng aswang! Para sa kalayaan ng barangay natin! Mabuhay! Matapos ang palakpakan at sigawan ng mga taong sumuporta, nagsimula nang magsipwesto ang lahat sa loob ng bakuran. Hinati-hati ni Mang Berto ang mga dala niyang kagamitan: rosaryo, langis, asin at mga buntot page na mistulang naging espada ng mga ordinaryong tao. Makinig kayong lahat. Hindi ito simpleng gulo. Hindi rin ito basta-bastang kalaban. Ang mga aswang na to, lalo na ang kulagwit, ay hindi basta nasusugpo sa sugat. Ang kailangan ay pananampalataya, lakas ng loob, at disiplina. At tamang timing. Huwag kayong basta susugod. Sundin ang senyales at huwag kayong lalayo sa mga guhit ng asin. Ang plano, habang abala ang kulagwit sa paghahanap ng bagong katawan na malamang ay katawan ng mama ko, gagawa tayo ng pain. Pain? Oh,
Hahayaan nating maramdaman ng kulagwit na may panibagong liwanag na target, isang peke. Pero ang totoo, tayo ang nag-aabang sa kanya. Gagawa tayo ng ilusyon. Anong klaseng ilusyon po? Gagamitin natin ang lumang damit ni Ma'am Clara. Yung suot niya nung una siyang atakihin. Lalagyan natin ng langis, iinsensohan, at tatalian ng sagradong sinulid. Para kahit wala nang tanda sa katawan niya, amoy pa lang kakagatin na ng kulagwit. Sino pong magsusuot nun? Ako. Ate! Ma'am Rhea, sigurado ka ba? Delikado yun. Isang maling galaw lang Kung yun lang ang paraan para mailigtas si Papa, para matapos na tong kabaliwan na to, handa akong tumaya. Alam ko ang pinapasok ko. Gagawin namin ang bitag dito mismo sa mansyon. Dahil nandito pa rin ang iniwang amoy ng kulagwit na yan. Lalagyan ng guhit ng asin ang buong paligid. Bubuuin ng 3 bilog. Isa sa labas, isa sa gitna, at isa sa pinakagitna kung saan ka titigil, Rhea. 3 guhit? isang proteksyon, isang babala, at isang silid para sa paglaban. At kung tama ang hinala ko, sa susunod na gabi, sa kabilugan ng buwan, darating sila. At doon na matatapos ang lahat. Ay, mukha lang pong madaling pakinggan ang lahat pero sobrang delikado po. Sana lang sa pagkakataong to, umayo na sa atin ang pagkakataon. Hindi ko rin alam kung kakayanin ko, Nemo. Pero ang sigurado ako, hindi ako papayag na mawala pa ang isa pang mahal ko. Hindi habang nandito pa ako. Hindi habang may chance pa tayong lumaban. Kasama niyo po kami, ate. Sa huling laban na to, hindi na kayo mag-isa. At kahit gaano pa sila kalakas, tandaan niyong mas malakas ang panalangin ng isang taong lumalaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong barangay. Kaya't magpahinga na muna kayo. Baka ito na ang huling gabing may katahimikan. Bukas, mas paiigtingin pa natin ang paghahanda. Nagpatuloy ang araw na yon na wala silang ibang ginawa kundi magsanay at maghanda. Kinabukasan, ganun pa rin ang kanilang ginawa dahil sa darating na gabi ay kabilugan na ng buwan. Gumagaling ka na sa paggamit ng buntot pagi, Nemo ah. Magaling po kasi ang teacher ko eh. Luto na ba ang pagkain? Nagugutom na kami. Hindi pa. Nagpapakulo pa ako. Hayaan niyo, tatawagin ko kayo kapag luto na. Ano pong ulam, Manang Pasing? Buto-buto ng baboy. Uy, paborito ko yan. Ano po bang masarap sa buto-buto, ate? Wala naman pong laman yan. Masarap kaya ang sabaw ng buto-buto. Malinamnam. Saka may laman naman yan. Paano may laman? Buto-buto nga. Dapat lola, pata na lang eh. May laman yan. Ribs naman yan eh. Kaya may laman pa rin. Tumigil na nga kayo. Saka Nemo, kahit kapatid na ang turing sa'yo ni Ma'am Rhea, siya pa rin ang amo natin kaya mahiya ka. Ay, nasan pala si Ma'am Clara? Wala na siya sa kwarto ni Manang Pasinga. Pinakonfine ko po muna siya sa isang private hospital malapit sa sentro. Mas ligtas po siya doon. Ay, sabagay. Mas mabuti na rin siyang malayo. Mahirap na. Sa tingin niyo po, saan kaya nagtatago ngayon yung Lorna at Kulagbit na yan? Malamang sa kagubatan. Nagpapalakas at naghihintay ng tamang pagkakataon. Abe, napuruhan namin yun ni Manang Pasing. Sayang nga lang, hindi pa namin tuluyang natalo. Si Papa po kaya? Ano na kayang ginawa nila kay Papa? Mahalaga kay Lorna si Kapitan. Kaya siguradong hindi niya yan sasaktan. Kung gusto niya siyang patayin, matagal na niyang ginawa. Huwag ka na masyadong mag-isip. Ipanatag mo ang loob at isip mo para malinaw ang paningin mo mamaya. Hindi pwedeng nanginginig ka sa takot. Sa gabing yun, kahit konting pag-aalinlangan,
pwedeng maging dahilan ng pagkatalo. Naiintindihan ko po. Hindi ako papayag na matalo tayo. Hindi ako papayag na matalo ako. Yan! Ganyan ate! Laban! Huwag mong hayaan na mas malambot pa ang tuhod mo, ha, Nemo? Tandaan mo, tagadala ka ng asin at langis. Opo! O siya, tama na yan. Ito, luto na ang ulam. Kakain na tayo. Nemo, pakitawag na ang iba pa. Sige po Lola! Tirahan niyo ako ng may laman ha! Oo, titirahan kita ng maraming buto. Sa kabila ng panganib na nag-aantay, nagawa pa rin nilang tumawa. Inagabihan, bilog na ang buwan sa langit, pero hindi pa ito buo. Ramdam na ramdam nila ang lamig ng hangin at ang kabang pilit umuusbong sa dibdib nila. Nakahanda na po ba ang lahat? Oo, naihanda na namin ang lahat. Kinakabahan ka ba? Halata po ba? Ipanatag mo, Lo Moria. Hindi ka mag-isa sa laban na ito. Tama si Ma'am Berto, Ma'am Rhea. Huwag kang kabahan. Marami kaming kasama mo. Sandali. Naaamoy niyo ba yun? Ang amoy mapanghe. Yon ang amoy ng kulagwit, hindi po ba? Maghanda kayo! Mabilis na naalerto ang lahat, kabilang si Nemo, na umihi sa gilid ng hardin ni Ria. Nandito na po ba ang aswang? Pambihira. Si Nemo lang po pala. Ha? Pambihira ka naman, bata ka. Bakit ka naman dyan umihi? Baka po kasi dumating na yung kulagwit at si Lorna. Natatakot po akong pumasok pa sa loob at umihi. Ikaw talaga, Nemo. Ang laki-laki mo na, duwag ka pa rin. Ilan taong ka na nga uli? 15? 16 na po yan. Ay, nakita mo na. 16 ka na pala. Bakit nababahag pa rin ang buntot mo? Mang Berto, wala naman po akong buntot. Saka, yung aswang po, nandito na ba talaga? Piloso po ka talaga, Nemo. Wala pang aswang. Ihi mo lang ang naaamoy naming mapanghe. Ah, pasensya na po. Hindi ko na kasi talaga matiis eh. Sige na, balik na sa pwesto. False alarm lang pala. Muli silang natahimik hanggang sa tuluyang maging buo ang buwan na. Ang katahimikan ay binalot ng kakaibang bigat at ang hangin ay tila may mabigat na pakiramdam. Isang senyales na paparating na ang panganib. Kumukulo ang langis. Kung ganon, narito na ang mga buwisit na aswang na yan. Maging alerto kayo! Sandali, Bakit ate? normal ba to? Si Lorna lang ang nakikita ko. Tama ka. At mukhang may kakaiba sa kanya. Dahil ba hindi hati ang katawan niya? Hindi yon. Kung ganun, ano po? Nararamdaman ko sa kanya ang enerhiya ng kulagwit. Ano po? Sana nga mali ang pakiramdam ni Manang Pasing. Pero yun din ang nararamdaman ko. Ha! Ngayon lang nangyari ang ganito. Na isang kapwa niya aswang ang ginamit ng kulagwit bilang panibagong katawan. Kung ganun po, ano na po mangyayari? Hindi ko alam. Ni hindi ko man lang naisip na posibleng mangyari ito. Po, Pero huwag kayong kabahan ni panghinaan ng loob. Dahil naaamoy niya yon. Doon mas lumalakas ang kapangyarihan niya. Kagaya pa rin ng plano. Ria, dadalhin mo siya sa gitnang bilog. Doon natin siya papalibutan at tatapusin. sige po. Ano man ang mangyari, kailangan na nating tapusin to. Ngayong gabi mismo. Mag-iingat ka ate. Walang takot na naglakad si Ria palapit kay Lorna. Suot ang damit ng mama niya, gaya ng plano nila. Akala mo ba malilinla mo ko sa amoy lang ng damit? Ang boses niya, parang hindi na siya si Lorna. Kung ganun tuluyan ang pinasok ng kulagwit ng katawan ni Lorna, kailangan ko mag-ingat.
Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Anak ni Kapitan? Natatakot ka na ba? Nababahag na ba ang buntot mo? Gaya ng duwag mong ama? Nasaan ang papa ko? Ha? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Ligtas pa naman ang ama mo. Sa ngayon, plano ko kasing unahin kayo para makita niya at maramdaman kung anong pakiramdam ng mag-isa. Lorna? Hayop! Hayop ka talaga, Lorna! Pero kahit pa nasa katawan mong kulugwit, hindi ako natatakot sa'yo. Yan ang gusto ko. Palaban! Sinong tinakot mo, tanda? Akala mo malilito-lito mo ako sa pagpapalit-palit ninyong dalawa ni Lorna? Alam pong hindi ka na si Lorna, kundi ang kulagwit na mismo. Tandaan mo to. Mapa si Lorna ka man o ang kulagwit, papatayin kita. Saka, buti naman nagpakita ka na. Hindi ka na nagtatago sa dilim na parang isang batang naduduwag. Matalim ang dila mo, bata. Pero tandaan mong hindi lahat ng matalas ay kayang sumugat. Minsan kapag nagkamali ng tama, sarili mong labi ang dudugo. Kasabay ng malakas na halakhak. Mabilis na kumilos ang kulagwit. Parang bigla itong naging hangin sa bilis. Asan na siya? Sa likod mo, ate! Ang bilis niya. Buwisit. Muntik na ako dun. Nasaan ka? Magpakita ka! Alam mo kasing talo ka na sa pisikal na laban, kaya umaasa ka na lang sa itim na mahika mo. Ria, gamitin mo ang langis. Yung nasa bulsa mo. Ngayon na! Tama, ang langis. Mabilis na sinaboy ni Ria ang langis na nakalagay sa bulsa niya. Tinamaan ng langis ang katawan ni Lorna at sa isang iglap, nagniningning ang kanyang anyo sa paningin ni Ria. Tila lumalaban ang kulagwit sa anyong hindi kanya. Buisit! Anong ginawa mo? Gotcha! Malabo na ba ang mata mo? At hindi mo napansin ang bilog na gawa sa asin? Nakalimutan mo na bang hindi ka makalabas sa sakop niyan? Walang kwenta yung mga laruan mo. Akala mo ba kaya mo kong ikulong? Ako ang kulagwit. Hindi ako isang mababang espiritong natatakot sa asin ng simbahan. Mang Berto! Ano pong ginagawa ninyo, Mang Berto? Akala ko ba susundin pa rin natin ang plano? Dapat hindi pa ngayon. Hindi mo ba nakita ang ginawa niya? Nagawa niya makalabas sa bilog na banal na asin. Ano na pong plano? Wala nang plano. Wala nang dapat gawin kundi ang lumaban. Sunod-sunod ang naging pagsugod ni Mang Berto sa kulagwit. Pero mabilis lang niya itong nailagan lahat na parang baliwala lang. Ang mga galaw ng kulagwit ay parang hangin, mabilis at mahirap hawakan. Ang buwan na nagpapalakas sa kanya. Nemo! Bakit, ate? May plano ko. Ano yun, Ma'am Rhea? Pagurin niyo si Lorna. Yung kulagwit. Basta, yung aswang. Labanan niyo lang siya hanggang sa matapos ang kabilugan ng buwan. Dahil sa palagay ko, kaya parang mas lumalakas siya ay dahil sa bilog na buwan. Narinig niyo si Ate Ria! Pagurin natin yung aswang! Huwag tayong bibitaw! Muling nagkaisa ang grupo. Isa-isa silang sumugod sa kulagwit na si Lorna. Si Mang Berto kahit hingal na, muling umatake. Si Manang Pasing naman ay hindi na nagdalawang isip na gamitin ang tinatago niyang anting-anting. Habang si Ria ay patuloy na nagmamasid sa kalangitan. Ate Ria! Humihina na po liwanag na buwan! Hudyat na tapos na itong maging buo. Pero konti pa. Konti na lang. Ngayon na! Ngayon na daw! Lola! Dali niyo po siya magpunta sa bilog! Bigla siyang nawala. Nasa na siya? Nasa na? Sa likod mo, ate! Mabilis na napayuko si Ria. At mabilis namang sinabuyan ng asin ni Nemo ang kulagwit. Dahilan para matamaan ito at mapasigaw. Ate, ayos lang po ba kayo?
Oo, ayos lang ako. Ayun siya! Huwag nang pakawalan yan! Hatawin siya ng hatawin ng buntot pagi! Dalhin niyo sa bilog. Pagkatapos ay itali ninyo. Tingnan natin kung makawala ka pa. Lola, may sugat po kayo. Ayos lang ako, Nemo. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Nakatali na siya. Chuck, ngayon wala na siyang kawala. Buisit! Mga buisit kayo! Pakawalan niyo ako! Siya na po ulit si Lorna, ate. Manigas ka, Lorna. Akala niyo ba maliligtas niyo pa si Kapitan? Hindi niyo na siya maliligtas pa kahit patayin niyo ako. Anong ibig mong sabihin? Ate, huminahon ka. Ano pong nangyayari? Bakit bumalik ulit si Aling Lorna? Akala ko po ba yun ang kinanang kulagwit ng katawan niya? Mukhang mali tayo. Ginamit lang ng kulagwit ang katawan niya, pero hindi yun ang katawang lilipatan niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sabi ko naman sa inyo eh. Manahimik ka, sabi! Bakit mo ko sinuntok sa ilong? Hayop ka! Hindi lang ilong mo susuntukin ko pag hindi ka tumahimik. Mang Berto, anong ibig niyong sabihin? Si Kapitan, baka siya ang bagong lilipatan ng kulagwit. Ano? Parang tumigil ang mundo ni Rhea sa narinig. Buong akala niya'y may liligtas niya ang kanyang ama. Pero hindi pa rin pala. Nasaan ang papa ko? Sumagot ka! Sasagot ka ba o susuntukin kita ulit? Suntukin mo na lang ulit ako! Buiset! Akin ang langis! Bilis! Ito na po, ate. Ano? Sasabihin mo kung nasaan ang papa ko o ipaiinom ko sa'yo tong langis? Mamili ka! Oo na! Magsasalita na ako! Magsasalita ka rin pala? Pinatagal mo pa? O ano na? Nasaan ang papa ko? Nandun sa bahay niya. Aling bahay? Yung bahay malapit sa gubat. Pagkatapos sabihin ni Lorna, mabilis na tumayo si Rhea at tumakbo papunta sa lugar na sinabi nito. Mabilis namang sumunod sa kanya si Nemo. Pa? Papa? Pa, nandyan ka ba? Ate, si Kapitan, nandun oh. Pa! Diyos ko! Anong nangyari? Buhay pa ba siya, Nemo? Ate, nanginginig ka. Hindi ko mapapatawad ang gumawa sa'yo nito. Ate, may pulso pa naman po siya. Tulungan mo ako, Nemo. Buhatin natin siya. Nagtulong si Nemo at Rhea na buhatin si Kapitana at inuwi ito sa bahay. Pagkarating nila'y naabutan pa nilang nakatali si Lorna habang pinapalibutan ng grupo. Kapitan! Ano nangyari sa kanya? Natagpuan po namin siya doon. Walang malay. Sa lumang bahay, malapit sa bungad ng gubat. Diyos ko, Mang Berto! Tulungan mo nga kami rito! Oh, nariyan na pala kayo. Diyos ko. Kapitan, tara, dalhin natin siya sa silid ni Manang Pasing. Mas malapit doon ang mga gamit panlunas. Ano po kaya sa tingin ninyong nangyari sa kanya? Ibinaba nila si Kapitan sa banig na may malinis na kumot. Agad na kumuha ng tubig at langis na ginagamit sa panggagamot si Manang Pasing. Habang si Mang Berto naman ay may kung anong binulong sa kahinipan si Kapitan. Ligtas naman ang papa mo. Kailangan niya lang magamot na maayos at makapagpahinga. Mukhang matindi ang puwersang ginamit ng kulagwit pero hindi siya tuluyang sinaniban. Pero bakit po kaya basta nalang iniwan ng kulagwit si Kapitan? Akala ko po ba kailangan niya ng bagong katawang malilipatan? Pagpasalamat na lang tayo, Nemo, na walang masamang nangyari. Siguro malalang natamo niyang pinsala. Baka nasugatan sa pagtakas o nasaktan ng sarili niyang anting-anting. Minsan kapag nasali ng espiritu sa mismong sigid ng kamatayan, kusa itong umaatras. Ano na po gagawin natin ngayon kay Lorna?
Ang taong bayan na bahala sa kanya. Hindi natin siya kailangang paghigantihan pero kailangan niyang panagutan ang lahat ng ginawa niya sa ilalim ng batas ng barangay at ng matatanda. May bahagi kay Rhea na naaawa siya kay Lorna. Pero alam din niyang dapat pagbayaran nito ang mga kasalanang nagawa niya. Matapos magamot ni Mang Berto si Kapitana, nagpasa silang ipagpaliban muna ang hatol kay Lorna at ituloy ito kinabukasan. Kinabukasan, maagang nagising si Rhea. Masaya ka ba? Bakit ako magiging masaya? Nakatakas sa buwisit na lola mo. Hindi ko siya lola. Ano? Kung gano'n, sino siya? Hindi mo na kailangan malaman pa. Ah, ganun ba? Sige. Ayos lang naman sa akin dahil hindi naman ako yung lugi. Imagine, ikaw ang hahatulan ng taong bayan habang ang kulagwit na yon ay malaya. Oh, bakit? Anong nakakatawa? Wala. Dahil hanggang buhay ang kulagwit na yon, natitiyak ko ring hindi pa rin kayo ligtas. Mariing na ikuyom ni Rhea ang kanyang kamao. Batid niyang may laman ang mga sinabi ni Lorna. Pero wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanya ay mawala si Lorna sa pamilya nila. Dahil naroon naman si Mang Berto at Manang Pasinga na handang harapin ang kulagwit. Ikaw bahala. Ako nga ba talaga ang dapat mong pagtuunan ng galit, Rhea? O baka naman natatakot ka lang? Dahil kahit ikulong mo ko, hindi mo pa rin kayang kontrolin ang takbo ng mga pangyayari. Hindi ako natatakot. Naiinis lang ako sa mga tulad mong puro salita. Pagkatapos ng araw na to, tapos ng lahat. Tapos ka na. Akala mo lang yan. Pero sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Isa lang ang sigurado ko. Hindi mo mapipigil ang darating. Ipaalam ko lang rin sa'yo kung ano man yan, nakahanda ako. Dali nga sa plaza ang babaeng yan! Pagsisisihan mo to! Huwag mo nang intindihin ang sinabi sa'yo ng babaeng yun. Ang mahalaga ay nahuli na natin siya at maparusahan. May problema po ba? Ang totoo niyan ay inaasahan ko na ito. Ang alin po? Na baka hindi natin matalo ang kulagwit. Naiintindihan ko po. Sa totoo lang, hindi naman ang kulagwit ang iniisip ko eh. Sapat na sa akin malaman na wala nang tanda sa mama ko. Pero paano kung bigla pong bumalik ang kulagwit? Nakakagulat ka naman, Nemo! Kanina ka pa ba dyan? Sorry po. Opo. Malabo na yun, Nemo. Ang kulagwit kasi kapag alam niyang alanganin siya sa isang lugar, ay hindi na yun muling babalik pa. Sana nga po, Mang Berto. Huwag ka mag-alala, ate. Kung bumalik man yun, nandito naman po kami nila Lola at Mang Berto, di ba po? Ganun na nga. Inumpisahan ko na ang laban sa kanya. Kaya kung babalik man siya, tutulong akong tapusin yun. Pagkatapos ng umagang yon, kinahapunan na hinatulan na rin si Lorna. Pero dahil hindi lahat ng tao sa barangay ay naniniwala na isa nga siyang aswang, kahit pa may litrato bilang ebidensya, ibinigay na lang si Lorna sa mga pulis. Dahil inamin din ito na siyang pumatay sa ilang mga bangkay na natagpuan sa kanilang lugar. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw si Mang Berto sa mansyon. Kumusta na, Rhea? Ayos lang po, Mang Berto. Grabe, hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Kumusta naman ang mama mo? Si Ma'am Clara, hindi na ba siya dinadalaw ng aswang? Awa ng Diyos naman po, okay na si Mama. Masigla na po siya ulit. Salamat po sa inyo. Ay, Mang Berto, birthday po ngayon ni Mama. Dito na po kayo maghapunan sa amin. Ay, tamang-tama. At wala pa akong nalulutong ulam. Tara na po sa loob. Ay, sige. Pagpasok pa lamang nila sa kusina, ay agad na silang sinalubong ng mabangong amoy ng iba't ibang putahing nakahain sa mahabang lamesa. Oh, Mang Berto, nandito na naman pala kayo.
Grabe ka naman sana naman pala. Ngayon na nga lang ulit dahil alam mo na, naging abala ko sa pagiging tanod ko. Ay, oo nga pala. Na-promote na nga rin pala si Mang Berto. Hindi na lang siya basta albularyo ngayon, kundi tanod na rin sa barangay. Congrats po, Mang Berto! Nako, maliit na bagay. Salamat. Nasa na nga pala sila, Kapitan, at si Ma'am Clara? Nasa itaas pa ho sila. At Nemo, pakitawag na. Sige po, ate. Upo na po kayo, Mang Berto. Nako, inunahan ko na kayo. Kayo ho ang bisita, kaya naman, sige na po, maupo na kayo. Aasan pala ang ibang bisita nyo? Alam niyo naman po, di ba? Medyo mainit pa sa chismis ang pamilya namin. Umiiwas lang po kasi sa usap-usapan, kaya ikaw lang inimbita namin. Ganun ba? Bakit, Mang Berto? May problema po ba? Para kasing may naamoy akong mapanghi. Pero baka dahil sa CR lang. Natatawang itinuro ni Mang Berto ang nakabukas na banyo na malapit sa kusina. Bagamat may kaba sa dibdib ng bawat isa, na baka nga bumalik na naman ang kulagwit, ipinagsawalang bahala na lamang nila ito. Simula kasi nang mahuli si Lorna, naging payapa na muli ang lahat. Kaya yun na lamang ang pinanghahawakan nila. Wakas.